Kapag nag-cheat kasi ang babae, merong emotional attachment yan. More on affection kami. Ibig mo sabihin, pag nag-cheat yung lalaki kahit na walang reason? Yes! Tawag ng laman. Oh, okay. Sex. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Hi guys! Welcome back again to our channel. Kumusta po kayong lahat? Our video for today is another concern video po. May nagtanong kasi, sabi, bakit daw nag-cheat ang babae? Sa bagay nowadays, no? Parang fair na. Dati, panahon ng mga lola natin, bihira. Ngayon, both na. Pero, according sa mga na-research ko, babe, mas mataas pa rin yung mga kalalakihan talaga na nag-cheat. Kaya lang, hindi na nagpapahuli ngayon. Hindi, baka mas magaling yung mga na magtago ang mga babae. Possible. I do believe, kapag nag-cheat kasi ang babae, merong emotional attachment yan. More on affection kami. Ibig mo sabihin, pag nag-cheat yung lalaki kahit na walang reason? Yes! Tawag ng laman. Oh, okay. Sex. Ikaw ba, babe? Lahat ba ng nakasex mo, mahal mo? Depende sa... Back then, my point is, kaya makipag-sex ng lalaki without walang love. Hindi, baka akala ko lang in love ako, hindi pala. Hindi rin, babe. Hindi rin. Kasi pag sinabi natin love, hindi yan overnight. Na naramdaman mo agad. Pero pwede kang makipag-sex nang nakilala mo lang nung gabing yon. Tapos kinabukasan. Hindi pa nangyayari sa akin yan. Pero may nangyayari na sa, siyempre sa iba. Oh, di ba? Boys, aminin nyo yan na wala akong favoritism, lalaki or babae, wala. Naintindihan ko yung side nyo. Pero alam nyo yan na kaya nyong makipagtalik sa babae kahit na wala kayong nararamdaman. Basta mainit yung naramdaman nyo sa loob. Naghahanap kayo ng outlet na pwede nyong paglabasan. Hindi man ito pang kalahatan, but mostly. Now, ang mga babae ngayon, once na nag-cheat ang babae, may proseso. Nag-uumpisa muna yan sa talking. Mapapalagay muna yung loob dapat nung babae doon sa makaka-cheat niya. Huwag kayong maniniwala na nakilala ko lang to sa Facebook. Oo, Facebook. Tapos nagkaroon na muna ng kapalagayan ng loob bago may nangyari. Iba po kasi ang babae. Kailangan, meron muna kaming maramdaman na gusto namin yung guy. Kailangan gusto niyo muna. Oo, hindi man namin mahal pero meron na kaming attraction sa lalaki. Hindi yan parang lalaki na pag nag-cheat, okay na. Basta, basta, merong mga lalaki yung poste, pagdaan mo lang pumapatol. Hindi ko po nila lahat, pero may ganun, My point is, ang mga babae kasi pag nag-cheat yan, meron nang naipon na affection. Ibig mo sabihin, hindi biglaan ito. Hindi biglaan. Dahan-dahan. Kaya nakakatakot pag ang babae nag-cheat. Kasi sigurado, mahal na nila. Kasi may feelings na sila. May na-develop na. Kaya pala sinasabi ng mga lalaki na hindi ko naman mahal yun Oo. Pag nag-cheat sila. Oo, hindi ko naman mahal yun Na tawag lang ng laman yun Siya naman yung ganito Pero ang babae, hindi mo maririnig sa isang babae na nag-cheat na wala tawag lang ng laman Walang ganun. Usually sa Tulfo, napapanood ko. Sinaktan ako, binugbog ako, nag-cheat siya. May dahilan sila palagi. May dahilan sila palagi at malalim yung dahilan nila. Number one, nag-start yan. Nawawala na yung feelings ng babae. Kasi hindi na nami-meet nung babae yung needs niya doon sa partner niya. Same as sa mga lalaki din. Diba? Usual na nagiging marupok yung relationship kapag hindi na rin nami-meet nung mga lalaki yung needs nila doon sa wife. Same din sa aming mga babae yan. Kapag hindi na kami napapansin masyado ng mga partner namin, hindi na kami nabibigyan ng affection, tapos may ibang guy na nagpakita sa amin na ganun. So nakakapag-isip siya, bakit eto na bibigyan niya ako nung mga bagay na hindi na ibibigay sa akin. Feeling nila na special sila. Pagkakasama nila yung mga tao na to, hindi lang. Kasi more on validation sa babae. Kailangan ma-validate mo sila palagi. Yung mga lalaki, kapag matagal na yung relationship, like 5 taon na, 10 taon na, talagang bumababa yung lambingan. Kaya nga dapat always keep the fire burning. Baka hindi lang mapagbigyan na basis, no? Nag-iba. Diba paano kung every year nanganganak yung
i-miss nila. Di syempre, nalulong siya. Time, di ba? Hormones ng babae. Oo, nagbabago yung hormones ng babae kapag ka sila nagkakaroon ng postpartum. Doon na nangyayari. Kaya nga kalimitan kapag ka bagong panganak or sunod-sunod na anak, doon na nagloloko yung mga lalaki. Kasi nalulosyang yung mga babae. Number 1 kasi, hindi naman number 1, pero kasama sa top 3 sa mga kalalakihan ng attraction. Dapat attracted sila palagi sa mga partner nila, aminin nyo. Di ba, babe? O, diba? Kasama yan. Respect, number 1. Second, sex. Number 3, attraction. Yang tatlong yan, kailangan ma-maintain yan. For me, guys, number 1 ang respect. Ayaw ng lalaki na dinidisrespect sila ng mga partner nila. Number 1, turn off sila dyan. Number 2, sex. Kailangan na ipoprovide ng mga partner nilang babae yung pangangailangan ng katawan nila. And number 3, kailangan attracted sila doon sa mga asawa nila, sa mga girlfriend nila. So yung tatlong yan dapat i-maintain talaga. Now, dun sa question niya, balik tayo. Oo, na bakit nagloloko yung mga babae. Yun na nga, lack of time, yung lambing nawawala na, yung attention, doon na nagkakaroon ng pananabang din yung babae. So, nagiging fragile na siya. Mabilis na siya ma-attract doon sa taong nagpupuno nung pangangailangan niya na hindi na ibibigay nung asawa niya. Kasi kaming mga babae, kailangan namin ng attention and affection dun sa mga husband namin. Lagi kami dapat binibigyan ng validation. Appreciated ka dapat. Naiintindihan mo. Oo. Ang ganda mo ngayon, babe. Parang na-appreciate kami. Tapos, binibigyan kami ng tamang pagtrato. So, kapag yun nawawala na, uuwi sa bahay dahil dun lang siya nakatira, pero parang wala na dun yung presensya niya. Umuwi lang si husband o si boyfriend, nakikipagkita sa'yo dahil lang doon sa salitang relasyon. Pero yung responsibility, nawawala na yun. Yan yung mga dahilan kung bakit nag-start na mag-cheat ang babae. Mas makaka-cheat ang babae na to na naiintindihan siya, nakikinig yung lalaki. Oo, nakikinig yung lalaki. Tapos meron silang connection, pinapakita niya yung concern niya dun sa babae. Correct. Kaya mapofall talaga yung babae. Kasi nakukuha niya yung mga hindi niya nakukuha dun sa mister niya. Nakita mo, process? Process siya. Hindi pwedeng mag-cheat ang babae nang dahil lang isang araw nagustuhan niya na attraction. No, it's a process. Nag-umpisa yan sa time, attraction, and nababalidate siya madalas. Pero wait, hindi rin lahat to. And attention, hindi lahat. Hindi lahat. Meron talaga mga babae na kahit na niloloko na sila, pinababayaan na sila ng mga husband nila, boyfriend nila, hindi talaga nila magawang mag-cheat. Ano mga babae? Yung kabaliktaran nun. Kabaliktaran nun. Kahit binibigay mo attention mo doon sa babae, sa asawa mo, pero hindi pa rin enough. Kaya nanlalaki pa rin sila. Nanlalaki pa rin. Kaya importante guys, na alam nyo dapat yung love language ng bawat isa. Kasi baka mamaya, ang pinapakita ng husband, akala niya mabuting asawa siya kasi palagi niyang ibinibigay yung gusto ng babae. Yung pala, ang gusto ng babae is act of service. Gusto niya pala pinagsisilbihan siya, pero ikaw ang hilig mong bumili ng regalo dun sa babae. So ngayon, pag nakakuha siya ng ibang tao na nagpaparamdam sa kanya nung love language niya, dun na. So syempre si husband sasamaan loob, binibigay ko naman sa kanya lahat. Nagtatrabaho nga ako abroad para lang maibigay yung mga pangangailangan niya, pang sarili niya, luho niya, pero niloko niya pa rin ako. The thing is, hindi yun ang love language ng partner mo. So dapat alam po natin yung love language ng bawat isa. Para alam natin kung ano yung i-offer natin doon sa partner natin. So I hope nakatulong po yung mga pinag-usapan natin dito, yung little session natin dito ngayon. At sana nasagot na natin yung tanong. Oo. Sana nabigyan ka namin ng liwanag, sir. Alright, so yun lang. See you again on our next video. Bye and ingat kayo palagi. God bless us all.